Kamusta ka? Kamusta ang puso mo, Sinta? Ikaw ba ay masaya o malungkot dahil nag-iisa? Huwag kang mag-alala dahil sasamahan kita. Alam mo ba, noon ay umibig na rin ako. Subalit gaya mo, nasaktan rin ang puso. Pero hindi ito sumuko na magmahal pa rin sa ibang tao. Natatandaan ko pa noon, sobrang sarap sa pakiramdam ang maalagaan at ingatan. Yung tipong ikaw ay aalalayan sa anumang oras o anumang paraan. Naalala ko, ito pala ang aking unang pag-ibig. Lahat ng pinapakita niyang pag-alaga ay bago sa akin. Hindi ko alam paano aaminin na higit pa sa sarili kung paano ko siya mahalin. Kaya siguro siya man ay nagsawa rin. Dahil sabi nga nila, kapag masyado mong pinaramdam na mas mahal mo siya, ay mas nararamdaman niya ang kawalan ng gana. Masyado ko yatang minahal siya kaya hindi na dapat akong magtaka kung nagsawa siya at nawalan ng gana. Hindi ko alam kung ano ang problema. Nag-uumapaw ba ang pagmamahal sa akin kaya ganun ko rin siya mahalin? O ako ang kinulang sa pagmamahal, kaya sa kabila ng kung paano ko sila ingatan ay may hiling sa akin na sana ako rin ay ibigin sa kung paano ko sila mahalin. Pero kung ano man ang katotohanan, patuloy ko pa rin ipaparamdam at ibibigay ang ganitong klaseng pagmamahal. At ngayon ay muli ko itong naramdaman. Hindi ko alam paano ito tanggapin dahil ang puso man ay takot pa rin. Paano kung katulad ng dati, ako ay masaktan muli? Ngunit bakit ganito? Hindi naman ito bago pero kakaiba sa pinapakita ng ibang tao. Hindi siya ang pamantayan ng karamihan pero ito ang palagi kong pinagdarasal. Hindi siya kasing kisig sa mata ng iba pero sa paningin ko ay mahiwaga. Hindi man siya kilala sa buong mundo pero alam kong kilala siya ng lumikha nito. At ito rin ang dahilan kung bakit ko siya minahal dahil kilala niya ang sa kanya ay lumalang. Hindi siya mayabang at hindi puro pambobola ang alam. Mayroon siyang katangiang hindi matatagpuan sa karamihan dahil sa panahon ngayon, ang katulad niya ay iilan na lang at nagpapasalamat ako dahil siya ay aking natagpuan. Sa isang bagay lang ako nag-aalangan at ito ay kung siya na ba ang sagot sa aking dasal. Sabi ko noon sa aking panalangin, kung ang pag-ibig man ay muling darating, kung may taong muling magpapakilala sa akin at nais ako nitong mahalin, ang tangi ko lamang hiling, ay huwag itong maging hadlang sa relasyon natin. Hindi siya maging sagabal sa kung paano kita paglingkuran, bagkus ilalapit niya ako sa iyong tunay at sabay ka naming aawitan. Dahil naniniwala ako, mas magaan ang relasyon kung ikaw ang pundasyon. At ganito niya nga ako mahalin. Palagi niyang pinapaalala sa akin na palagi akong manalangin. Palagi niyang sinasabi niyang salita mo ay aking basahin at nararamdaman kong mas mahal ka niya kaysa sa akin, dahil kinausap ka na niya bago pa man niya ako kausapin. At ang sarap lang isipin na pareho kami ng hangarin, na paglingkuran ka at purihin. Pero hindi ko sinasabing siya na ang sagot sa matagal ko ng dalangin. Pero kung siya man, syempre hindi na ako aayaw. Pero ayaw kitang pangunahan kaya sa ngayon ako ay maghihintay. Baka sa tagal ay aking mapatunayan na kung siya man ang sa akin ay iyong ibinigay, ito ay magaganap. Gaano man ito katagal. Dahil nga sabi mo, ang kalooban mo ama ang masunod at hindi ang kalooban ko. Kaya kung ang kami ay hindi pa panahon, dahil may mga sugat pang hindi nahihilom at hindi mo pa kalooban na magkaroon kami ng relasyon, kami nga ay iyong turuan kung paano ang maghintay. Dahil alam kong sa panahon ngayon, karamihan sa mga kabataan ay gusto ng madalian at hindi na marunong maghintay. Kaya ako ay naniniwala at nagtitiwalang mas maganda ang plano mo kesa sa plano ko. At hindi mo ako binibigo sa iyong mga pangako.
Kaya kung siya man ang ibibigay, ako ay maghihintay. Alam kong lahat ng bagay ay may tamang panahon. Kung hindi man ngayon, darating din yun.